So, kaya importante, kapag magte-test ka ng cable, no, ng insulation tester, kung gagamit ka, so ganito dapat yung setup. Naka-setup na yung test probe, nakakagat na siya sa cable na itetest mo. So, tsaka mo bubuksan yung insulation tester. So, ito nga pala yung cable na or wire na gagamitin natin na pang demo sa inyo. So, yan. Para mabilis lang, no? Hindi naman na kailangan ng sobrang habang tutorial para matutunan nyo rin kaagad-agad kung paano gumamit ng Minger. So, ngayon mga kamaster, select lang natin yung 500 volts kasi ang supply natin dito sa Pilipinas ay 240. So, ang kailangan lang natin ay 500 volts, no? So, pause ko lang. So, yan mga kamaster, no? Naka-open na po yung ating insulation tester. So, ngayon, sa pag-test mga kamaster, pag nakaganyan na po siya, hindi yan automatic na merong kuryente. So, kailangan, pindutin mo tong test para maglabas siya ng 500 volts. DC. DC po yung kanyang nilalabas sa kuryente, no? So, test natin mga kamaster. So, yan kapag naglabas na siya ng electrical symbol, so ibig sabihin meron na pong kuryenteng dumadaloy dyan sa ating mga test probe, no? Meron na po siyang output. So, yan, nakita nyo, naka-red. Meron siyang reading na, patayin muna natin yung test. So, yan, meron po siyang reading na 5.50 giga-ohms. Ngayon, paano natin malalaman kung pasado ba yung ating wire sa insulation testing? So, sa pagtetest po mga kamaster, no, meron tayong sinusunod, no? 1 mega ohms or 1 million ohms pataas, so pasado po yung wire na yan. Pero kapag ang insulation testing nyo ay bumaba ng 0.9, 0.5, 0.7, 0.6 mega ohms, automatic bagsak po yan, no mga kamaster, no? Kung yan ay bagong installation, so check nyo lahat ng inyong duktungan, no? Baka may tumama sa bakal. Or baka naman ang inyong mga switch ng ilaw ay naka-on kung yan ay electrical system sa residential, commercial, or industrial ang inyong tinetester. So, maganda na patayin nyo muna lahat ng may electronics parts. Lalong-lalo na yung BFD mga kamaster, no? Huwag kayong magmimiger ng industrial motor or induction motor na merong BFD. No? Iwalay nyo muna sa BFD yan bago nyo i-insulation tester. Kasi nakakasira po ito ng BFD, mga kamaster. So, yun mga kamaster, no? Sana may natutunan kayo sa tutorial natin. At kung may tanong kayo mga kamaster, o kayo may magtanong, mag-comment lamang po sa ating comment section. At maraming salamat po ulit sa pagsuporta sa ating YouTube channel. So, ito po si DK, isang RME na gustong tumulong sa mga kapwa nating electrician. Thank you po.